Maulan pa rin sa Metro Manila. Ilang lugar ang lubog pa rin sa baha at mabigat din ang daloy ng trapiko. Kumuha tayo ng update tungkol dyan. Live mula sa EDSA Muñoz, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, niya dito sa bahagi ng Muñoz ay EDSA Muñoz ay tumila na kahit papano yung ulan dito sa area. Pero ang nagiging resulta nga niyan sa ilang parte na inikot natin kanina ng PRTV News ay talaga namang may mga traffic na naganap dahil nga sa pabugso-bugsong ulan ngayong araw na ito. Sa pag-iikot ng PRTV News sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali, may mga parte na light to moderate pa ang takbo ng mga sasakyan. Bandang alas 11 kasi nang inanunsyo ng palasyo ang alternative work arrangement para sa mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag pa dyan, yung kaunting pagbigat ng trapiko na dahil nga doon sa pagbugso-bugsong ulan simula pa kaninang umaga. Pasado alas 6 kasi nang bumuhos ang ulan at umabot ito hanggang sa tanghali. Huminto lamang ito ng bandang alauna ng hapon pero paambon-ambon pa rin. Bandang 4 p.m. muling bumuhos ang malakas na ulan. As of 4:20 ng hapon, batay sa monitoring ng MMDA, may mga parte pa rin ng Malabon at Valenzuela City ang may baha dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kasama dyan ang bahagi ng MacArthur Highway na kalahati ng binti ang taas ng baha pero passable naman daw sa lahat ng mga motorista. 5 lugar naman sa Malabon ang may mga tubig baha pa rin. Kabilang na dyan yung Santulan na MH Del Pilar, Hulong Duhat, Don Basilio Bautista, Maysilo, FC Bilio Boulevard at Barangay San Agustin sa Rizal Avenue. Sa ilang bahagi rin ng EDSA, gaya dito sa may North Avenue ay may mga mabagal rin na trapiko dahil sa ulan kaninang alas 4. Niya, sa ngayon papakita natin yung live traffic update dito sa EDSA Muñoz. Particular dito, papakita natin sa ating screen ang bahagi ng EDSA Muñoz kung saan moderate to heavy na yung nangyayari dito sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung nakikita nyo sa inyong screen ay bumper to bumper ang andar ng mga sasakyan dito yan sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung makikita nyo yung dulo niya, yan yung Balintawak. Ito kasi yung bahagi ng southbound. So Balintawak area yung dulo niyan. So papunta ito, yung nakikita sa screen ay papunta ito sa bahagi ng Cubao, papunta ng Pasay. Ito yung southbound. So medyo mabigat na yung traffic dyan hanggang sa may bahagi ng malapit sa isang malaking mall dito sa North EDSA. So hanggang dyan lang yung traffic na yan niya, pero pagdalagpas doon sa mall na yon ay muling luluwag ang traffic at magbabalik ulit banda sa may EDSA Cubao. So dito naman tayo sa northbound niya ay napansin natin kanina nung tinitingnan natin yung traffic, nagsisimula na rin siyang bumagal. Ito yung mga papasok naman ng Balintawak area papunta sa may monumento. Ninya. Pero JM, kung tutuusin, medyo mas maluwag pa nga to kasi maraming walang pasok di ba? Nag-suspend ng klase kanina ang mga eskwelahan. Actually, niya, totoo yan. Sinabi mo na mas maluwag talaga yung daloy ng trapiko, especially dito sa EDSA kumpara nung mga nakarang araw na ang nangyari nga ay hanggang alas 11 ng gabi ay umaabot talaga yung sobrang haba ng traffic. Parte dun sa may EDSA Orense, sa may Guadalupe, talagang matindi yung traffic. Kahit dito sa may North Avenue, pati na rin dun sa may Balintawak, medyo mabigat talaga yung daloy ng traffic. Pero ngayon kasi, medyo maagang nag-anunsyo itong palas ng wala nang pasok yung gobyerno, pati yung ibang mga lokal na pamahalaan ay nag-anunsyo na rin kahapon na walang pasok yung mga estudyante. Kaya medyo kahit papano nabawasan ng traffic dito sa Metro Manila. Pero kaya lang nagkakaroon siguro ng matinding traffic sa ilang part dahil pa rin dun sa pabugso-bugsong ulan na nangyayari dito sa Metro Manila. Ninya. Alright, maraming salamat JM Pineda.